Nathan's POV. Napasmala ko sa sinabi niya when she confirmed na girlfriend ko siya kaya muli kong inabot ang labi niya para hagkan. I kissed her gently tas iniwan ko ang labi niya at umalis ako sa ibabaw niya. Tumabay ako ng higa sa kanya. Nalingon naman niya ako tas bigla siyang umupo sa kama tiningnan ako. Oh, bakit tumigil ka? Ang nakataas gilay niyang sabi. Pinipigilan kong matawa dahil hindi maipinta ang mukha niya. Halatang pagkabitin niya. I am your boyfriend now, Scarlett. You can do whatever you want with me. I'll give you my permission to ride me. At sa isang iglap, nalagay ko na siya agad sa ibabaw ko. Nakaupo siya ngayon sa kandungan ko habang prente akong nakahiga. Are you kidding me right now, Nathan? Is this your play? After mo akong pasabikin, then pumayag ako maging girlfriend mo. Magiging tamad ka at hihilata ka lang dyan bigla? Akong aalis siya sa kandungan ko, pero agad kong hinawakan ang magkabilang bewang niya. I thought you wanna ride me. The last time, diba, sabi mo? Mukhang di trip ni Scarlett na sumakay sa akin dahil mukhang uminit ang ulo. Mali ako ng diskarte. Naalala ko kasi yung last na may nangyari. She wanna ride me, pero di ako pumayag dahil ang gusto ko ako lang magbibigay sa kanya ng pleasure. Napapikit si Scarlett sa ginawa ko. Kahit may suot siyang pants, ramdam kong init ng katawan niya. Good, at least, pwede ko pang mabalik ang mood niya kanina. Kaya umupo ako at hinagka ng labi niya. Ako pang sinabihang tamad. Gusto ko lang siyang pagbigyan. Napaligayahin ako pero wala. Siya sa mood. Di ako na lang ulit ang kikilos. Habang naghahagan kami, sinumlan ko lang alisin ang damit niya pang itaas. Mahirap na't magbago na naman ang isip nito. Kanina'y parang lalayasan na ako Uumpisan ko ang pag-make love sa aking new girlfriend. Ngayon nga'y kinalas ko ng strap sa likuran niya at agad ko yung tinanggal habang magkalapat ang aming mga labi. Nakapikit ang mga mata niya habang nakahawak ang dalawang kamay sa magkabilang balikat ko. She looks so beautiful and hot right now. Tinapik-tapik niya isang balikat ko. Why, baby? Ang tanong ko sa kanya. Wait! Sabi niya at saglit siyang umalis sa kandungan ko at umalis sa ibabaw ng kama. Napakagat labi ako sa ginawa niya dahil sinimulan niyang hubarin ang pants na suot niya at wala siyang itinira. Kaya nagmadali din akong tanggalin ang boxer shorts na suot ko. Kaya ngayon pareho nang walang saplot ang aming mga katawan. Agad siyang bumalik dito sa kama. Tumapat ako sa dutsa tiniyaan ng tubig na umaagos sa ulunan ko papunta sa aking katawan. Nang bigla akong maramdaman ang pagyakap niya mula sa likuran ko. Okay ka lang ba? I'm sorry, Scarlett. May pagkaalala sa tono ng boses niya. Ano bang sinasabi niya? Parang natalsikan lang ng ano niya, alalang-alala na siya. Umarap ako sa kanya at yumapos ako sa leeg niya. Okay lang, naisipan ko lang mag-shower dahil medyo malagkit din yung pakiramdam ko Sana okay lang sa'yo? Ano ka ba, Scarlett? Girlfriend na kita. Kaya't po pwede mong gamitin lahat ng nandito. Kahit ko tumira dito, okay lang. Medyo nagulat naman ako sa sinabi niya. Parang napakabilis naman ata. Agad-agad niyayaya niya akong tumira dito at makipag-live-in sa kanya. Shit, anong gagawin ko? Inawakan niya ang baba ko para mapatingin ako sa mukha niya. Anong iniisip mo? Ang tanong niya. Wala. Ang agad namang sagot ko. I mean, wala ka bang gusto na ipagawa sa akin? Hindi ka pa nakakaraos. At hinaplos-saplos niya ang basa kong buhok. Kailangan ko pa ba talagang iutos sa'yo yon? At nilapit ko ang labi ko sa labi niya at mapusok kaming naghalikan hanggang nasandal niya ako sa malamig na pader na puno ng tiles. Tumayo si Nathan at naglakad papunta sa may bintana. Hinawi niyang kortina at sumilip sa labas habang ako naman dito naglalagay ng kumot para ipantakip sa hubad kong katawan. Kita ko mula sa labas na ang lakas ng ulan. Shit, paano ko makakauwi niyan? Umalis siya sa tapat ng bintana, naglakad papunta sa may banyo. Marahil i-dispose niya ang gamit niya. Narinig ko rin ang agos ng tubig mula so I assume na naghugas din siya ng kamay at ilang saglit pa'y lumabas na rin siya at bumalik dito sa kama. Pinasok niya ang kalahati ng katawan niya sa loob ng kumot. Sorry to say, Scarlett, pero I don't think makakauwi ka ngayon dahil sobrang lakas ng ulan and ang sagot ko sa kanya dahil hindi niya tinapos ang sasabihin niya. And besides, I'm not done with you yet. At muli niyang inabot ang labi ko para hagkan. Scarlett's POV. Dahil nga magjowa na kami ni Nathan, expected na mas madalas nang may nangyayari sa amin. Sa kwarto, sa shower, sa sala, sa kusina. Halos lahat ng parte ng kondo niya na pwestohan na namin. Saganang-sagana ako sa dilig niya. Walang kasawa-sawa and syempre, di lang sa pagganon iikot ang relationship namin ni Nathan.
Sinabi niyang lahat ng tungkol sa kanya at ako naman, well, halos lahat puro lang kasinungalingan. Like, my real name at ang feelings ko para sa kanya. Itong sinasabi ko eh. Bakit hindi ako nakinig sa suggestion ni Margo? Supposed to be palipas oras lang tong whatever na ginagawa namin. Tila naging seryoso na't boyfriend ko na nga siya ngayon. At aaminin ko sumagi sa isipan ko, what if di na ako bumalik sa pagiging agent at panindigan ko na lang talaga lahat ng to? Masasolve kong problema kay Nathan at pati na rin sa pamilya ko. The thing is, hindi ako makauwi sa amin. Panigurado susumbatan na naman ako ng parents ko. Supposed to be education ang dapat course na kinuha ko ng college. Pero nag-shift ako sa criminology at nalaman nila yon nung gumraduate na ako at hindi nila tanggap yon. Lalo pa na naging police officer ako. Pero sandali lang ako sa serbisyo. Di rin ako tumagal dahil alam mo na, palakasan ng labanan, madumi ang kalakaran. Kung hindi ako makikisama, mamamatay ako ng maaga at hindi ko kayang sikmurain na magbulag-bulagan sa mali. So sa madaling salita, nag-resign ako sa serbisyo hanggang nakilala ko si DB at na-recruit ako sa org. Alam ng pamilya ko na nag-resign na ako at naging okay na relationship namin. Pero di nila alam mas mapanganib naman ang naging trabaho ko. Kung sa ibang tao, magaling akong magsinungaling, well, hindi sa kanila. At kung siguro umuwi ako, panigurado, alam na nila ang tunay kong trabaho. At baka away-away na naman kami. Kaya talagang hindi ko na nag-attempt talagang umuwi. Kasalanan talagang lahat ng to ni Margo eh. Di niya kasi ako sinama sa probinsya nila. Feeling ko to rin nasa misyon ako ngayon. Paano ako kakawala kay Nathan? Gustong gusto ko na rin siya. Sabi ni Diana kung gusto ko raw at interesado raw ako, pwede niya akong i-refer at para maging makatotohanan na pagpapanggap, pumayag ako mag-part-time sa work niya pero on-call lang. 2 beses lang ata ako nakapag-part-time. Nag-deliver lang ng sample medicine sa mga clinic. Siyempre, nag-post-it ako ng ibang samples para ibigay kay Nathan para maging makatotohanan ng pagpapanggap ko. So, gaya ng normal boyfriend-girlfriend relationship, may hindi rin kami na pagkakasunduan. Ang gusto niya kasi, tumira ako sa kondo niya pero di ako pumayag. Like, nakakapagpahinga nga lang kapag nakakauwi ng bahay eh. Grabe yung stamina niya, walang kapaguran. Nasettle din ang issue tungkol doon pero ang issue tungkol sa kung saan ako nakatira, hindi ako tinigilan. Naisip ko, sige na nga, ipakita at dalhin ko na siya kung saan ako nakatira. Dahil hindi rin magtatagal, aalis din kami dito. Pagbalik ni Margo, tatapusin na rin namin ang contract sa landlord namin dahil di namin alam kung saan kami dadalhin ng org for training at much better ilet kong apartment na to so pumayag din ako ipaalam kay Nathan. Kasama ko siya ngayon at nasa loob kami ng kwarto. Wala ngayon si Diana at nagstay daw siya sa hotel for 3 days. May pa-conference daw ang company sa mga medical practitioner at sinamantala ko para kaming dalawa lang ni Nathan ang nandito. Baka kasi magtaka si Nathan at iba ang kasama ko. Ang alam niya kasi si Margo dahil yon ang lagi niyang nakikita na kasama ko sa bar. Ayoko nang dagdagan pa ang pag-i-explain kung bakit si Diana na ang kasama ko. Sobra-sobra ng kasinungalingan ko. Kampante ako na wala siyang makikita na weapon or anuman dito sa inuupahan namin. Di rin kami dito naglalagay ni Margo dahil sa loob ng apartment na to, normal kaming nabubuhay bilang citizen of the Philippines kaya nga malakas ang loob niya na paupahan ng room niya habang wala siya dito. Napakautak lang niya. Ba't pa hindi ko naisip yun? At yung perang makukuha ko sa upa, pang bakasyon ko na lang sa kung saan. Kaso na-stuck na ako kay Nathan eh. Sa kanya ko nagamit ang bakasyon ko. Meron kaming inuupahang storage room kung saan nakaimbak ang mga personal weapons na pag-aari namin ni Margo. At di naman masyadong marami yun dahil provided ng org lahat ng weapon na ginagamit namin pag nasa mission kami. At sinusurrender din namin kung kaya pang maibalik. At malamang doon din sa sinasabi kong storage room namin iimbak lahat ng gamit na meron kami dito sa apartment kapag nagsimula na kami mag-training. Nakaupo ngayon si Nathan sa bed ko at tinabihan ko siya. I told you, maliit lang apartment at tinutulayan namin and my room, di ganon kalaki tulad ng sayo. And we should leave right now dahil kagaya ng sinabi ko, isa sa mga rules namin ng kasama ko dito, no boys allowed. Di ko sinabi sa kanya na hindi naman talaga uuwi ang kasama ko dito na ilang days. Talagang ang purpose lang may maipakita ko sa kanya kung saan ako nakatira dahil ilang beses niya na akong kinulit tungkol dito. At siguro naman matigil na siya sa pangungulit niya. Meron ka bang travel bag? Ang tanong niya. Ba't parang naiba ang usapan? Layo naman ang sagot niya sa mga sinabi ko at nanghingi pa ng travel bag. Siyempre meron ako, lagi ako nagta-travel eh.
Wait lang, ang sagot ko naman. Binuksan ko ang cabinet ko at kumuha ko ng isa. Tatlo kasi ang travel bag ko hindi naman halatang galayan. Naglakad ako pabalik sa harapan niya. Naratili siyang nakaupo sa bed ko at inabot ko ang travel bag. Kinuha niya to mula sa kamay ko at tumayo siya, lumapit sa may cabinet ko. Natawa ko sa kalokohan ng jowa kong to. Well, sinimulan lang namin na ilagay ang mga damit ko sa loob ng travel bag. Anong ginagawa mo, Nathan? Ginugulo mo yung damitan ko, magulo na nga. Ang saway ko sa kanya. Bakit puro pants ang damit mo? Hindi ka ba nagde-dress? Imbes ibalik ang mga kinuha, naghanap pa ng ibang style ng damit. Hindi ako nagde-dress, Nathan. Masyadong hassle, mahirapan ako sa pagtakbo. Oh shit, bakit ko ba naimik yun? Napatigil siya at lumingon sa akin and he looked so confused. Lumapit ako sa harapan niya para mag-explain. Alam mo naman yun, medyo may pagka-sporty kasi. Mabilis ako maglakad, di ba? At ano ba kasing ginagawa mo? Tinagaw ko sa kanyang bag, pero muli naman niya tong inagaw mula sa kamay ko. Okay, fine. Di ako pwede magstay dito dahil sa nonsense rule ninyong dalawa ng roommate mo. Pero siguro pwede ka naman magstay sa akin ngayong weekend. Sabi mo wala kang gagawin, di ba? Naka-off ka dahil hindi ka naman kasama sa medical conference. Oh God, ano bang gagawin ko? Magkaroon ka ba naman ng clinging boyfriend Ngayon pa lang nag-iisip na ako ng strategy paano gagawin kong pakikipag-break sa kanya at may isang buwan na lang ako para planuhin yon. Lumabas na kami sa room ko at paalis na sana nang biglang bumukas ang pintuan. Dumating ang roommate kong si Diana. Supposed to be hindi siya uwi ng ilang days, pero bakit andito siya? Kaya nga ngayon ko dinala si Nathan pero wala na akong nagagawa. Nakita na siya ni Nathan at ngayon nasa tabi ko. Oh, Ate Scarlett, may kasama ka pala at mukhang paalis na kayo Ang tanong niya sa akin. Oo Diana, si Nathan nga pala, boyfriend ko. And Nathan, this is Diana, siya yung kasama ko dito. Ang pagpapakilala ko sa dalawa. Halata sa pagmumukha ni Nathan ang pagkalito dahil ngayon lang niya nakita si Diana. Alam niya kasi si Margo ang roommate ko. Nag-shake hands ang dalawa. Ate Scarlett, ikaw lagi mo ko sinasabihan sana all. Meron ka naman pala't masasabi kong mas ana all ka. Ang kinikilig na sabi ni Diana. Itong batang to, tinukso pa talaga ako Bakit nandito ka na? Kala ko di ka uwi ng ilang days. May kukunin lang ako tas babalik din ako sa hotel. Ang sagot naman niya. O sige, aalis na kami. Paalam ko pa. Ate Scarlett, napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo na nakaraan? Gusto mo na ba mag full-time para ma-refer na kita? Sayang kasi yung referral bonus magkaka 10,000 ako. Sige na, mag-sign up ka na. Kahit hati tayo pag natanggap ka. Double shit. Ito na nga bang sinasabi ko Kaya ako nga siya dinala dito nang wala siya. Tapos ngayon bigla-bigla siyang darating at nagdadaldal ng di naman dapat? Halatang halata naman sa mukha ni Nathan ang pagtataka sa mga sinabi ni Diana. Well, wala na ako magagawa. Baka ito ng timing na hinihintay ko. Diana, this is it. Makikipag-break na ako kay Nathan. Total huling niya na ako sa kasinungalingan ko. Napabalik tuloy ako sa loob. Hinila ko si Nathan pabalik. Mamaya na lang tayo mag-usap, Diana. Akala ko ba aalis na kayo? May pagkamakulit din to Malamang hindi pa dahil pumasok kami sa loob kada daldal niya. Wait, may nakalimutan lang kami sa loob. Anong naiwan mo? Sasama pa ako? Tanong naman ni Nathan. Ito na naman kami sa tanga-tangahan portion ni Nathan. Matalino siya pero minsan parang naglo-loading pa rin yung utak niya Malamang isasama ko siya sa loob dahil need namin mag-usap. Hindi ko na siya sinagot pa at hinila ko na lang siya hanggang makapasok kami sa loob ng kwarto at sinara ko ang pinto. Umupo naman si Nathan sa dulo ng kama at nagkatinginan kami. Di siya nagsalita. Umupo ako sa tabi niya at ako na ang unang nagsalita. Wala ka bang itatanong sa akin, Nathan? Nakita kong reaksyon ng mukha niya nang ipakilala ko si Diana plus yung sinabi pa nito na tungkol sa referral. Imposibleng di niya pa ako naisip na nagsisinungaling ako sa kanya. What was that? Medyo nalilito ako. Di naman siyang roommate mo, di ba? At ano yung sinasabi niya, i-refer ka daw niya? May work ka naman, di ba? Thank God, at least hindi siya tanga. At na-realize din niya. Ito na talaga, masakit man, pero kailangan kong gawin to. Makikipag-break na ako sa kanya. I have to let him go. Okay, you caught me. I'm lying. Wala talaga akong trabaho and that girl na nasa labas na tinatanong mo kung sino, mahirap i-explain. Nagbakasyon kasi talaga yung talagang ka-roommate ko at siya muna yung pansamantalang pumalit.
Di mo na siya nagsalita, tinignan ako at ilang saglit pa, binuka na niya ang bibig niya. Then it's perfect. Anong sinasabi niya? What the? That is not the reaction I am aiming for. So hindi siya yung roommate mo na nagsabi sa'yo na no boys allowed here? Seryoso? Yun talagang naisip niya? How about na nagsinungling ako? Di ba siya magagalit sa akin? Nathan, I'm serious. We should break up. Sa tingin ko may mental problem ako kaya hindi ako makakuha ng permanent job. And the fact na nagsinungaling ako sa'yo, hindi ka man lang ba magagalit? Nonsense. Walang magbe-break. At bakit ako magagalit? Everybody has a secret and it's a perfect opportunity. I think it's time na magsama na talaga tayo. Isipin mo ha. Una, di mo na kailangan magbayad ng rent. Pangalawa, pwede ka mag-part-time job sa company ko. I've seen you play dun sa amusement park at sa tingin ko, kayang-kaya mo maging software or game tester? Is he kidding me or what? This is harder than I thought. Imbes magalit siya sa pagiging sinungaling ko, nagbigay pa ng solusyon sa problema ko. Kinuha niya ang isang kamay ko at pinisil-pisil iyon. So, what do you say, Scarlett? Sa totoo lang, wala akong masabi. Seryoso ba siya? Di ba lang ba siya magagalit na nalaman niya? Bakit parang pakiramdam ko, naging way pa yon para lalo siyang makonvince na makipag-live-in ako sa kanya at with job offer pa. Binawi ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya at tumayo ako sa harapan niya. You don't understand, Nathan. Hindi pwede ang gusto mo. I'm a lazy person. Hindi ako pa pwedeng magtrabaho sa company mo. Panigurado mag-aaway lang tayo. Madali akong mainip. Di ako nagtatagal sa paulit-ulit na trabaho. And I think it's best kung maghihiwalay na lang tayo since di ako naging honest una pa lang. Kaya nga bagay na bagay sa yung pagiging game tester eh. Dahil hindi magiging paulit-ulit ang gagawin mo. It's project-based. I mean, I assure you 100%. Di ka maiinip sa gagawin mo? Shit, naubusan na ako ng sasabihin. May sagot siya sa lahat ng sinasabi ko. Okay, maybe ibang approach naman. You know what? Seryoso ko. Mag-break na talaga tayo. Umalis ka na at huwag na tayo magkita pa kahit kailan. Thank you dahil naging parte ka ng buhay ko. Why? Ba't bigla-bigla nagdedemand ka ng hiwalayan? Di naman ako nagagalit sa ginawa mo ah. Okay, this is good. Medyo natataas ng boses niya so need ko lang siyang galitin para mag-away kami nang sa ganon mapalis ko na siya dito. Exactly. Hindi ka nagagalit. It means hindi mo ako mahal. Ang drama ko pa. What? Paano mo nasabi yan? Ang di makapaniwala niyang sabi and this time napatayo na siya. May kasabihan, diba? The person you love you is the only one who has the ability to hurt you. And since hindi ka nagagalit at nasasaktan sa ginawa kong kasalanan, it means hindi mo talaga ako ganun kamahal or kagusto. You just use me for sex and that's it. Ayoko na, maghiwalay na tayo. Sa totoo lang, di ko alam kung may sense pa ba ang mga sinasabi ko. Alam ko, in the end, iiwan ko din siya. Bakit ko pa hintayin ng isang buwan kung pwede ko naman nang gawin ngayon? At least makapag-emote pa ako ng 1 month bago ko sumabak sa training. Di naman siya agad nagsalita. Tiningnan lang niya ako. Lihim akong nanalangin na sana patulan niya ako. Magalit siya sa kabaliwan ko. O kaya mag-walk out at pag nakaalis na siya, ibablock ko siya and never na ako magpapakita sa kanya. Pero kabaliktaran ang nangyari. Inawakan niya magkabilang pisiko at pinagbunggo ang aming noo bago sabihin ng katagang, Scarlett, kahit ano pang sabihin o gawin mo, we're never ever going to break up. Shit? Seryoso ba talaga siya sa sinasabi niya? Anong gagawin ko ngayon? Nagpaalam si Nathan na lalabas lang saglit para mag-grocery at sinamantala kong pagkakataon para tawagan si Margo. Kailangan ko ng advice niya dahil di ko na alam ang gagawin ko. Sa mga misyon namin, mabilis kaming nakakapag-isip ng solusyon o gagawin. Pero sa kalagayan ko ngayon, hirap na hirap ako. Totoo nga ata yung kasabihan na nakakabobong pag-ibig. Nandito ako sa loob ng banyo ni Nathan at pabalik-balik ng lakad. Kausap ko na si Margo ngayon at di ako makapaniwala sa mga pinagsasabi niya. Bakit ko raw tinotoo yung sinabi niya na jowain ko si Nathan? Scarlett, are you kidding me? Ngayon mo pa talaga sasabihin sa akin yan ay nagpapanik na ako dito? 2 linggo na ako dito sa condo ni Nathan at hanggang ngayon, hindi pa ako nakauwi. Ang totoo niyan, sinabi niya, at talagang tinuruan niya ako sa isang iglap, employee na ako ng Supersonic Studios. Yung unang linggo na stay ko dito, tinuruan niya ako. Inayos at sinaga akong matuto sa training niya dahil para na-excited ako. Kumbaga matututo ako ng new skill. At kuminsan sinisingitan namin ibang training ang session. That was so hot kapag naaalala ko. And I'm proud to say, natuto naman ako.
Sa isang iglap nakatapos ako agad ng 2 projects. Nung natanggap kong sahod, dun ko na lang na-realize na saglit akong nakalimot. What am I doing? Hindi totoo ang lahat ng ito. Pansamantala lamang ang lahat. It's just a lie, a fantasy. Litong-lito na ako sa mga nangyayari. Di ko na rin maalala kung bakit napapayag niya akong tumira dito at magtrabaho sa company niya. Hindi pwede. Kaya nung pang 2nd week, sinubukan ko ulit gumawa ng paraan para magalit siya sa akin, para mag-away kami. Kailangan ko kumilos dahil may 3 weeks na lang ako bago ko umalis at mag-training. Tinry ko siyang inisin, pikunin. Napansin ko malinis at organized siyang tao kaya ginawa ko nagkakalat ako. Di naglilinis. Ultimo, pagtapon ng basura sa trash can, hindi ko sinushoot minsan. Pero kung babalikan or i-check ko, wala na ang mga kalat na ginawa ko. Imbes sitahin niya ako, nililinis lang niya. Agad ang mga kalat na ginagawa ko. Tapos tinry ko rin pakialaman ng laptop niya. Nireformat ko para mabura lahat ng files. Ang yabang ko pa sa part na sigurado ako magagalit siya sa akin dahil working files niya ang pinakilaman ko and guess what? Hindi rin. Dahil may backup daw siya ng lahat ng files niya. Shit technology. Oo nga't may backup siya pero yung hassle naman na dinulot ko sa kanya, diba? Wala na ako masabi sa kabaitan ni Nathan. Ang next kong naisip gawin yung mga bra at panty ko naman. Nilabhan at sinabit ko sa loob ng banyo niya and guess what ulit? Di na naman nagalit. Siya pa mismo nagtupino na matuyo at sino bang hindi matatouch sa ginagawa niyang pag-aalaga sa akin. Yung gumagawa ako ng paraan. Para mag-away kami pero ang ending sa kamang bagsak namin. Pakiramdam ko tototohanin niya talagang sinabi niya na kahit anumang gawin at sabihin ko, hindi kami maghihiwalay. Feeling ko isa akong bihag na hindi makawala sa kanya. Di makawala sa pagmamahal niya. Margo, you always tell na baliw ako pero sa ginagawa mo, sa tingin ko mas baliw ka sa akin. Dahil lang sa lalaki nagkakaganyan ka. Kapag nalaman niya ng mga kasamahan natin, lagot ka. Scarlett, don't you dare. Ang pagbabanta ko kay Margo. Kapag kinuwento niya sa iba, at the end of friendship na kami. Margo, enough of this shit, Scarlett. Kung ako sa'yo, itodo mo ng pagkabaliw mo at umalis ka na dyan. Scarlett, the thing is, I cannot do that. Margo, why? Scarlett, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na alam ni Nathan kung saan kami nakatira. Sinabi pa naman niyang wag ako magdadala ng lalaki sa apartment namin. Kung uuwi man ako, paniguradong pupuntahan lang ako ni Nathan at doon ako kukulitin. Ang rupok ko pa naman pagdating sa kanya. Kailangan ko na ibang dahilan. Scarlett, kahit paanong sabihin ko sa'yo, alam kong hindi mo maiintindihan. Margo, anong hindi ko maintindihan? Na siya lang ang taong nagparana sa'yo na mahalaga ka. Na siya lang taong nagparamdam sa'yo ng special ka at ikaw ang priority niya? Shit, tumpak lahat ng sinabi niya. Huwag niyang sabihin, Scarlett, oh my God, Margo, paano mo nalaman? Na in love ka na ba? Narinig ko ang bahagyan niyang pagtawa. Margo, baliw ka na talaga. Bigla ako nakarinig ng nagsalitang lalaki. Male voice background. Margo, sinong kausap mo? Bumalik ka dito sa kama. Aha, malinaw na malinaw ang pagkakarinig ko at para may pagka-arogante ang boses ng lalaking narinig kong nagsasalita. Margo, I have to go. Ang biglang paalam niya. Scarlett, no, Margo, wag mong ibababa. Narinig ko na hindi ka na makakapag-deny. Now I know, kaya pala ayaw mo kong isama. Margo, I'm on a job. Scarlett, aha, on a job. Pero ba't para may narinig akong kama? So anong ginagawa niyo? Margo, nagbibilang ng bala. Well anyway, bye na. Basta yung usapan natin ha. Pagdating ko naman, wala si Diana na i-assume na impake mo ng lahat ng kailangan para ready to leave na tayo. Scarlett, what? Ba't sa akin may iaasa lahat ng pag-iimpake? Margo, wag ka na maraming tanong dahil nga magiging busy ako. Baka nga hindi ako makatawag kaya binibilin ko na sa'yo eh. Sige na, bye. At nawala na nga ang tawag. Napaka-utak talaga ng babaeng to. Kunwari pa siya, malamang jowa niya yun. Kalain mo yun, may tinatago rin palang kalandian sa katawan si Margo. Lumabas na ako sa banyo at pumunta ako sa may sala para doon naman tumambay. Kinuha kong remote ng TV at pinindot ang red button para bumukas ang screen. Habang nanonood ako, naalala kong sinabi ni Margo. Sabi niya itodo ko na raw ang kabaliwan ko so ibig sabihin pala, yung mga ginagawa ko mild pa lang so kailangan ko mag-level up. Palipat-lipat ako ng channel nang biglang napunta sa may cooking show ang palabas. Nang bigla may maisip ako.